So let's continue our part 2 of our discussion sa CDI 6. So welcome back. I hope you're going to finish watching or listening this video discussion. Next we have here the salvage. Then okay. Hindi ko na discuss tong steps, mas nauna pala to. Wag na kasi maghahanap pala ako ng video discussion. Pero i-emphasize ko lang sabi dito sa steps in procedure of cross horizontal ventilation, kasi sabi ni ma'am, you are going to consider saan ka ba una mag-open, kasi sabi dito open the windows on the leeward side first and then open the windows on the windward side. So ito yung rason bakit hindi ka basta-basta lang mag-open kung anong side man ng window. Okay, pag sinabi nating leeward, from the word leeward, it was being away. Yung keyword natin dito is away. Ito yung part ng window na away from the wind, which is blowing, kumbaga away siya sa kung saan galing yung hangin. Pag sinabi naman nating windward, ito yung facing the wind. So, paano natin may explain yan in line to saan ba tayo mag-open first? So, dito tayo pag sinabi natin, halimbawa, ito yung dingding, basta balay na siya. Wala talaga akong talent sa ganito. So, bahay ito yung gilid. May bintana yan dito. Ito, may bintana din dito. Pag sinabi natin, halimbawa na example pa, dito galing yung hangin. Okay, dito. So, anong tawag natin dito? Windward or leeward? Okay, pag sinabi natin kung saan nanggagaling or kung saang side nagaihip yung hangin, ang tawag po natin dyan is yung windward. Yan yung windward natin. So, dito yung magiging leeward. So, ano ba ang sabi doon kanina? Ano sabi? Open the windows on the leeward. So, uunahin natin i-open itong si leeward side. Bakit? Kasi pag dito galing yung hangin sa windward, ito yung una mong, bubuksan. Anong mangyayari? Walang butas pa dito, naka-close pa yan. So, it means, dito, maraming supply ng papasok na oxygen, tas nasusunog na yan dito, matitigo, mas lalong lalaki yung apoy. Yan. So, dapat, anong purpose sa leeward? Pag open mo kaya wala man ay hangin sumuhungaw ang mga aso, okay, mapagawas ang mga smoke, mabawasan ang temperature, tapos amat-amaton, i-open ang sa windward side. So, yan ang sinasabi ko na there's a lot of consideration once you are ventilating a certain building na nasusunog. So, sa horizontal yan. Next, proceed tayo dito sa extinguishment. Kasi hindi ito yung na-discuss ko. Kasi na-discuss, it was being indicated, mentioned talaga dito yung 4 general methods of fire extinguishment. Hindi ko ito dapat basic kasi ito dapat sa nauna sa concept, doon sa prelim natin na part. So, continue natin. Pag sinabi nating extinguishment, this is the process of putting out the main body of fire by using the 4 general methods of fire. So, ano tayo dito? Dito tayo sa notes ko kasi parang mahaba-haba to. Sabi kasi doon, mag-add ako dito. Wait. Ito na. So, sabi dito kanina, this is the process of putting out. So, ang extinguishment is the process of putting out. So, patitigilin natin yung apoy, the main body of the fire, by using the 4 general methods. So, kung ano yung 4, ito yung 4 general method of extinguishment. So, number 1, alalahanin nyo, ang number 1 natin is yung cooling. Sa cooling, basic lang ito, dapat nauna ko kasi na-discuss. It's all about what you are going to do is you are going to reduce the temperature of fire
How you are going to reduce that? Commonly, ano yung ginagawa natin? We are going to apply water. Yan, water talaga. So, number 2, we have smothering. Smothering na term, or ito yung tinatawag na oxygen dilution. Yan. Sabi dito, you are going to cutting off of the oxygen. By what? Okay, ano yung mga example natin? Ano ba? We are going to use foam. Saan ba makikita yung foam? Hindi yung sa higaan ha. Yung galing sa fire extinguisher. Yan. Galing sa fire extinguisher. Then, pwedeng gamitin natin sand. Yan. And fire blankets. Fire blankets. Ang fire blankets, makikita nyo yan, ginagamit ng mga BFP or yung mga firefighters natin. Next, we have number 3, starvation. Mali. Erase natin. Starvation. Pag sinabi nating, ay naku, mali na naman. Pag sinabi nating starvation, from the word starving, anong gagawin mo dito? You are going to remove the fuel. Or pagutmonin mo ang kalayo, you are going to make the fire starve. Magutom siya ba? Kaya nga man, ano ganing ginakaon niya? Yung mga combustible materials o yung fuel sources natin. So, na-discuss na natin ang different types of fuel sources. So, ano yung mga example? Ano nito? Simply removing combustible materials. Yan. Next, the last one is yung chemical inhibition. Anong ginagawa dito? You are going to interrupting of chemical chain reaction. Ito, di ba yung fourth element na meron tayo sa fire tetrahedron? So, dito, sa fourth element natin, ang commonly na ginagamit is yung fire extinguisher or yung mga existing chemicals, extinguisher or yung, o yung mga extinguisher or chemical na pwede natin gamitin para mapatigil yung apoy. So, ano bang napapansin nyo dito in line with our 4 general method? Dito, 1, 2, and 3. Ito yung, anong tawag natin dito? Yung fire triangle. Kasi dito, ito yung heat. Yan. Temperature, it refers to the heat. So, sa 4 general method, you are using or you are counteracting the what? Yung triangle method ng ano natin. Dito naman kasi is oxygen mismo. Then dito yung fuel. So, tandaan. So, gina-target diri ang fire triangle. Dito sa number 4 is yung fourth element ng fire tetrahedron natin, which is yung chain reaction all about the chemical inhibition. So, yan. Dagdag ko yan sa discussion natin. Next, balik tayo dito sa topic. We are going to discuss what is overhaul. In short, keyword nyo lang, this is a complete and detailed check. Complete and detailed check of what? The structure of all materials, the element. Okay? You are going, pag sinabing overhaul, para maglilibot ka, halimbawa, naapulan nyo ng apoy, lilibutin nyo yung building para ano, sabi dyan, complete extinguishment marks mo substance to prevent. Check itong mga gabaga dito kung possible, baka lalaki pa ba yun. To double, parang sinabi natin overhaul, you are double checking, gina-double check niyo ba? You are going to what? Search mga hidden fires. Baka hindi nyo lang naapula, hindi na direct na ano ng tubig or ng fire extinguisher. Yung mga baga na meron tayo, the embers, or yung possible yung mga hot spots. Meron yan. After nating ma-extinguish. Yan. Ang kalayo. So, that is the overhaul.
Next, dito sa ladder operations, I will not focus on this. Kasi very understandable based on the photo. Pag sinabi natin ground ladders, yan. Ito. Base talaga siya. Kumbaga, patas siya sa ginahimo sa tatay ta nitong mga kawayan. Ang base niya is nasa ground talaga. We have the aerial ladders. Kumbaga, ito yung, kumbaga, naga-move. Okay, bases, daldalayan minsan ng sasakyan. Aerial. Kasi bakit aerial? Gumagalaw na yan sa ere. Kasi pwede na yan siyang i-control na nandito sa loob ng fire truck. Ito yung mga example yung aerial. Ito, naga-move. Yan. So, very understandable naman. Hindi na necessary na we are going to go deeper in line with the discussion. So, skip natin yan. Proceed tayo dito sa pag sinabi nating natural covers of fire or forest fire. Pag sinabing natural cover, fires involve grass, weeds, grain, brush, forest, or any other plant. Natural cover, pag sinabing natural cover, kung ano yung nag-exist sa forest natin. Yan. Yung mga natural cover na meron tayo sa forest natin, which is the grass, the weeds, and the grain. That, pag sinabi nating natural cover of fire, possible pwedeng ma-cover up or pwedeng ma-expose into fire kasi ito yung grass, weeds, mga bush. Ano siya? Prone into, sunog kaya nagkakaroon tayo ng wildfire eh. Next, we have, pag sinabi nating types of natural cover fires, we have, ground fires. Pag sinabi nating ground fires, ang the word na ground, ito yung below the surface. Tandaan nyo lang yung below the surface. Below the surface or yung mga undergrowth or duff fires. Sabi dito, ano mga example niya? Mga dry leaves, humus, yung mga pit, yung mga hinukay, organic materials that have become part of the soil. So, possible, pwede pa daw na siya maging part sang kalayo. So, below the surface. So, ground fires. Hindi man siya literally na yung parang kikita mo yung lupa na susunog. Pero, pwede siyang, pag nag-init, magbaga, mag-spark, magkaroon ng heat, then at the same time, it will going to contribute a large fire. Pag sinabi natin ng surface fire, tandaan nyo lang, hindi ko nabasahin yung definition, ito yung burning of materials in the ground surface. Okay? So, pag sinabi naman nating crown fires, ito yung burn through the top of trees. From the word na crown, saan mo makita ang crown sa itaas? So, it was refer yung mga nasunog like yung branches. Yan. And at the same time, yung mga leaves. Yan, yung mga dahon ng puno. Okay, we have here the spot fires. Pag sinabi natin spotting ba? Dapat sa pag ginaregla ka mo, spotting na lang. It means ito yung small fires. Small fires that, kumbaga nag-start from the main fire due to the, kumbaga nag-spark or parang yung nagabaga pa lang. Parang nagkakaroon ng mga spotting ba? Paunti-unti na nagsisimula pa lang masunog. Yung mga small fires. Okay, so dito, this will be the next discussion natin. So, end ko lang in line sa discussion natin sa part 2. 14 minutes lang. Mababa lang ito. So, I hope pagbigyan talaga ng oras to listen. So, that's all for today. Thank you for listening. God bless everyone.